Pero 1st of January pa din. Baka sabihin nyo, dapat ako ng damit. Charot. Palit lang ako ng damit. Para fresh ulit. Charot. So, welcome sa aking channel. Welcome back sa akin ulit. Ano ba yung nakaka-grateful sa 2023, besh? Alam mo, ang dami-dami kong natutunan sa 2023. Nung pagpasok ng 2023, di ba nga hindi nga ako nag-vlog na, no? So, nagkaroon ako ng 2 jobs. Kasi yung 485 visa ko, na temporary graduate visa, na full-time work rights yung conditions niya, meron ka ng full-time work rights. So, December siya last year, nag-grant ako. So, pagka January 2023, nagkaroon ako ng 2 jobs. So, aside sa call center, nag-second job ako. Ito na yung nasa Devonport kami. Kasi lumipat kami ng Devonport. Yes, yesterday tuloy. 2022 September. Ayun, lumipat kami doon. Kami lumipat kasi si friend ko ay nagkaroon siya ng job opportunity doon as a manager sa hotel. So, ako naman ay naka-work from home pa nung time na yon kasi yun pa yung condition sa work ko. So, anytime sa Tasmania, pwede ako mag-work. Anytime, anywhere, I mean. So, ayun. Sabi ko, sige, since share kami sa mga gastos, alam mo, mahirap kaya mag-isa dito, bish. So, kung ikaw lang talaga yung sa mga bayarin mo, sa mga bills mo, wali, hindi mo kakayanin. Kung estudyante ka, ha? Kasi ikaw lahat ang tuition fee, lahat ang bills mo, hindi kakayanin kung mag-isa ka lang. So, kailangan mo talaga ng kaibigan, ng ka-share sa bills mo ba? Kung ikaw lang ay solo. So, ayun. So, lipat kami sa Devonport. So, balik tayo doon. January na, 2 jobs na ako. So, ang binigay sa akin ng 2023 was like, super daming pera, kumbaga, na nagka-double job ako. Mahirap, mapagod, pagod talaga yung katawan ko. Kasi sa hotel ako, public area yung tawag. Pero naglilinis ako ng toilet, ng public area ng hotel, parking area, yung sa reception area, lahat nung toilets doon mismo sa public, yung hindi sa mga rooms pati yung restaurant, yun, nililinis ko. So, sa Devonport ito. Ang kapalit naman nun, syempre, additional na kita. First time ko ulit na makaranas ng full-time work rights. Kasi, diba, remember, galing ako sa full-time work rights kasi yung umpisa ko talaga dito sa Australia, dependent ako sa nagma-masters. Kumukuha ng master's degree. Kaya full-time work rights ako. So, na-excite ako noon. Kaya lang, ayun nga, ang katumbas nun is pagod, sobrang pagod. Magko-call center ako ng, work from home naman ako, 9 to 5, and then, malapit lang sa bahay yung hotel. So, 5:30 ako nagsa-start, hanggang 11:30 ng gabi. Nung time pa na yun, malamig pa. Tsaka malamig ko sa Devonport. So, alam mo yung patak. Basta yun, pagod yung patang-pata yung katawan mo, tapos malamig yung lalabas ka ng trabaho. Sobrang kinaya ko yun. Hanggang sa lumipat ulit kami dito sa Hobart. Doon lang ako nag-resign. Ang dinulot sa akin noon is nakatulong ako sa pamilya ko. Kaya lang, besh, lahat ng pera lumabas talaga. As in, medyo pangit din yung situation ko noon, time na yun. Kung personal sa personal lang din, ayokong balikan actually. Yun, kasi
wala eh. Lahat ng pera lumabas. And yun yung mahirap na moment kasi hindi yun maintindihan. Ang makakailid lang doon is yung mga international students dito rin na nakakaranas na sila lang yung bumubuhay sa sarili nila, sa mga bills nila. Sila lang nag-take care ng mga bills nila. Tapos magpapadala pa sila. Sobrang nahirapan ako that time. And then nung nagkakasakit ako, inisip ko, paano kung nagkasakit ako, tapos padala pa rin ako ng padala, wala nang matitira sa akin. Paano yung time na nagpa-check up ako, ang dami ko check-ups na nangganap ngayong nung 2023. Sobrang daming gastos, sobrang daming tests, may blood test, x-ray, ECG, tapos meron pa ulit ngayong lung test na hindi ko pa na-schedule. Sobrang sabi ko sa sarili ko, ang 2023 nagturo sa akin magbigay, oo, mag-share ng blessings, pero at the same time, tinuruan ako na unahin ang sarili. Magtira para sa sarili. Kasi pag all out ka lang, wali. Kawawa ka, nganga ka. In times na maghihigpit ka ng sinturon, pati pante mo dahil hihigpit ka. Alam mo yung mga ganon? Alam ka naman na umutang ka na naman, baon ka na nga sa utang, uutang ka na naman. Kailangan mo talaga unahin ang sarili mo. Yun yung tinuro sa akin ng 2023. Naging grateful ako sa mga opportunities, sa job opportunities. Kahit ngayon, isa na lang yung job ko. After namin lumipat from Devonport to dito na sa Hibat, kahit isa lang yung trabaho, okay na. Sige, basta hindi yung kukompromise yung health ko, hindi mako-compromise lalo yung finances ko. Kasi hindi pa ako tapos ang bayarin ko. Tapos, alam mo yun, ang saya mag-share, ang saya maging responsible na anak, ang saya. Pero pag ikaw na yun ang problema, ikaw lang din na mag-solve ng problema mo. Walang tutulong sa'yo financially. So, besh, yun ang sobra kong natutunan sa 2023. Yun din yung isa sa mga kailangan ko i-share as a tip. Kung kayo ay lilipat dito sa Australia, whether mag-aaral kayo or mag-migrate kayo, bago kayo makatulong sa iba, siguraduhin nyo muna na tutulungan nyo yung sarili ninyo. Hindi kayo makakapagbigay kung pati sa sarili ninyo kailangan tulungan. Sobrang laki ng natutulong sa akin ng mga taong concerned sa akin. Si Mami Luz, yung mami ko, yung kaibigan ko, si Baby, family niya. Sobrang ako na nag-guidean ako ba. Ganun. Kasi kung ako lang, besh. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ganon. Lumipat kami dito sa Tasmania. Alam nyo ba, ang dala ko lang na pera was like pang renta lang. Unang bayaran sa renta. Pang down kumbaga. At saka pang advance. The rest, wala ako. Pangkain. As in, suntok sa buwan, besh. Sinabi ko talaga sa sarili ko, Lord. Nagdasal talaga ako, Lord, ikaw na bahala. Kailangan kong mag-regional area kasi sa visa. Kailangan ko sa visa. Pero wala akong finances. Ikaw nang bahala. So, alam mo yung kumakapit ka doon na wala ka pang kasiguraduhan kung magkaka-work ka ba. Kasi bagong state sa Australia. Wala ka namang ipon kasi nag-aaral ka pa sa Sydney. At paglipat mo sa Tasmania, nag-aaral ka pa ulit. Wala kang ipon at all. And then, you're being asked by your family na magpadala na hindi nila naintindihan. I know na culture natin ng mga Pilipino, pag panganay ka, kailangan maging breadwinner ka. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon,
kailangan ganun yung itrato nyo sa mga panganay. I'm speaking sa experience ko, hindi magiging obligasyon ng kahit sinong anak ang tumulong sa pamilya niya. Walang kaso yun. Pero sana patas ang tingin, patas ang trato, tao sa tao. Hindi yung ATM, hindi yung punching bag, hindi yung, alam mo yun, yung obligasyon pinasa sa'yo. Hindi ganun. Alisin natin yun kasi toxic talaga. Sobrang pressured ako that time. Kaya ngayon, kahit ano pang sabihin nila, okay lang. Ganun din naman, may bigay ako o wala, sing lang din naman. Itatakwil din naman ako. Tinakwil lang ako eh. So, ano pang difference nun? Ako lang talaga yung parang sige na ng sige, lapit lang ng lapit sa kanila. Kahit alam ko sa sarili ko at alam ko na alam nila na receive lang sila ng receive. Ganun. So, ayun. Kung mag-aaral kayo dito, siguraduhin niyo na ready kayo financially. Kasi ayokong maranasan yung naranasan ko. Nakapit sa patalim. Hindi, kapit sa, yung, alam mo yung surviving talaga, yung ganon. Nakaka-stress yun, besh. Kapag hindi maayos yung emotional, mo, at mental mo, quotients, naku, besh. Walay. Bibigay pa. So, meron pa ako ditong hugasan pa. Hindi ko ginagamit yung dishwasher namin kasi part yan ng pagtitipid namin. So, ayun. Kung pwede naman mahugasan, sanay naman tayo mga Pilipinong na maghugas, ano? So, ayun. Katipid pa tayo sa kuryente. Ayun. Ano pa? Lumipat kami naman ulit dito sa Hobart because sa opportunity naman sa akin. Kasi back to kami office, work office na kami. Yun. Mag-work na kami sa office. Yung work from home namin, instead of 5 days in a week now, every day, Mondays to Fridays, ginawa lang 3 days. So 3 days sa office, 2 days sa bahay, work from home na. So, yung sa Devonport ako, lumuluwas pa ako ng Launceston. So, it's like 1 hour and 45 minutes na travel. Best yung ganong travel na walang traffic is nakakapagod. So, kung 3 days mo yung gagawin, magastos, mahal yung pamasahe, mapagod. So, better yet na lumipat ulit kami dito. Wala namang problema kay friend kasi nilipat ulit, same company pa din siya, nilipat lang siya ibang hotel. So, manager pa din siya dito. Ayun. So, yun lang ang aking kwento. Ang napagtanto ko sa 2023. And yung 2024 na to ay sana ay maging maayos, yung mga mali nung 2023 sana hindi na maulit, magawa ulit. Sana better choices, better options, better opportunities, better na lahat, para sa atin lahat. Ikaw, Besh, comment down below. Ano yung natutunan mo sa 2023? Ano yung grateful ka sa 2023? And, or aral na natutunan mo sa 2023? Yun, share natin yan. And, yun lang. And, magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Dami kong kwento actually. Dahil, ang tagal ko nga nawala, diba?
Ayun. So, gusto ko rin may matutunan din kayo doon. Lalo na kung mag-move kayo dito sa Australia. Ganon. Yun lang mga besh. Thank you so much sa pagbisita and panonood. See you again and lagi ka mag-ingat. And palagi ko sinasabi, always be good. Kung nagustuhan mo to, just like or hit the like button and share mo na rin. Maraming salamat sa pag-subscribe. See you again. Sige, good night. Ingat palagi.